Bongbong Marcos na ginagalang namin ngayon na presidente. Kaya tulungan niyo po kami sa lugar po namin, hindi po kami malaya. Tukan po sana kami ng ating butihing kalihim at maging na rin po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tulungan po ang Sitio San Roque dahil sa nararanasan mga iba't ibang karahasan. Pagkuhan ng mga pananim namin na matagal na namin itong pinangalagaan. Kumbaga ito po ay pagpapawag na lang. Meron na po. Kaya lang po ito, mas pinakikita namin na hindi lang po pirma ang meron. Tao po talaga na nagkakaisa na iniisip kasi nung iba, bayaran lang daw. So mahirap po magbayad nito at mga kapitbahay po namin yan na talagang presidente po ito. Tama. Yun po yung pinagkatipong-tipong po ng Arangayin si Down. Bill Preho na expect po yung ano nyo, yung mga hinayin nyo po. Yun lang po ang gusto po namin is maayos po. Hindi po mahayay, baka may makikita yung kami po nandito lang po po kapatid. Salamat po, Major. Salamat po. Buhay si Sir Jet. Major Lontok. Kalayan! Para sa araw ng Kalayan! Kalayan! Para sa araw ng Kalayan! Nasaksihan ko ang iba't ibang testimonya ng mga residente ng Sitio San Roque, Barangay Pinugay ng Baras, Rizal, kung saan iba't ibang kwento, karanasan at malabangungot at panggigipit mula sa kamay ng mga masungi. Una sa lahat, magandang umaga sa inyo. Narito po kami, ang buong sambayanan ng Sitio San Roque, Barangay Pinugay, upang isigaw ang aming karapatan. Dahil po ito sa mga nagawa at ginagawa pa ng Geo Reserve Park na pangharas at mga iligal na gawain nila dito sa aming lugar. Pangangamkam ng lupa, pagpatay ng mga alagang hayop, pagkuha ng mga pananim namin na matagal na namin itong pinangalagaan. Narito po kami para isigaw at ipanawagan sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Nawa ay mapansin nyo ang aming hinaing at para rin kay Secretary Loizaga ng DNR. Nawa po ay mapirmahan na ninyo ang MOA na makansila ito at matigil na ang anumang karahasan at iligal na gawain ng masungi dito sa aming lugar. Ako po si Ginoong Arnel Ulitokit, residente po ng Sitio San Roque. Narito po kami at nakikita nyo ang nagkakaisang mamamayan upang patuloy pong hilingin sa ating butihing kalihim ng DNR na si Antonio Loizaga na i-implement na po ang nullification na kanilang sinambit sa Senate hearing nung nakarampong Abril. Kaya po ang mga tao ay naririto dahil po ang nagkakaisa po kami na maramdaman na po ang implementation ng nullification. Marami na po kaming sinampit na mga reklamo, mga hinaing at patuloy po hanggang ngayon makikita nyo po ang hinaing na nais na po namin agaran. Natulungan po sana kami ng ating butihing kalihim at maging na rin po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tulungan po ang Sitio San Roque dahil sa nararanasan mga iba't ibang karahasan. Ang mga detalye po nito ay kaya makuha sa iba't ibang mga tao na inyo rin pong may interview. Yun lang po at sana po makuha nyo po ang panig ng iba pang mga tao. Pagsilayin ng MOA! Kalayan! Para sa araw ng Kalayan! Ako po si Edna Giriba, asawa po ng Ginoong Ray Giriba po na nakatira po dito sa Sitio San Roque ng Sidling na kami po ay may mga alagang 15 baka po at 6 na kalabaw na mula po nung sinakop ng masungi ang aming pinagkulungan ng mga hayop na ito ay hindi na po namin nabalitaan kung saan na po napunta ang mga hayop na yan at hindi po makapagreklamo kami dahil napakalakas nga po ng pwersa ng mga taong ito at hanggang sa kinamatayan na lang po ng asawa ko ang mga hayop namin hindi na po namin nabalitaan, hindi po kami makapasok dahil marami po silang pinakuran po nila yung aming pinagkulungan, linagyan po nila ng mga gate na linagyan po ng no trespassing po.
Kaya hindi na po kami nakapasok doon sa kinalalagyan ng mga hayop namin. Hanggang sa ngayon po, wala na po kaming balita kung maibabalik pa sa amin o kung babayaran po nila. Wala po kaming balita. Maawa naman po kayo kung sino pong mga nakakarinig ng hinaing namin dito sa lugar namin. Nakakaawa po kami. At ako po nagtitiis na maglako ng mga gulay, mga kakanin para lang po makaparami ng mga hayop. Pero nung dumating po sila, binakuran po nila nang walang sabi-sabi kung ilalabas po namin yung mga hayop namin, kung nakakasira man sa kanila, wala pong sinabi. Basta po nabalitaan po namin, mga utay-utay po nilang pinagkakatay. Hindi po kami makapagreklamo dahil yung aking asawa po noong kasalukuyan ay nakaposisyon po sa barangay. Ayaw niya pong madamay ang aming barangay. Kaya ngayon po wala na siya. Ako naman po yung nagmamakaawa sa inyo kung sino man po nakakarinig na mataas, Presidente, kung kayo po ay nakakarinig sa aming mga hinaing. Napakarami po namin sa mga barangay na ito ang mga naapektuhan. Hindi na po makapaglinis ng aming mga bakuran, ng aming mga sakahan dahil sa mga binabakuran po nila yung aming mga lugar na sinasakop po nila. Kaya tulungan niyo po kami sa lugar namin na alam po namin na ito ay patanim ng magulang ng Bongbong Marcos na ginagalang namin ngayon na Presidente. Kaya tulungan niyo po kami sa lugar po namin. Hindi po kami malaya. Tulungan niyo po kami. Kaya i-cancel niyo na po yung MOA ng Masungi. Kaya humihingi po ako ng kalayaan sa lugar namin. Yun na lang po. Kailan may hindi mananaig ang masama sa mabuti. Katarungan at hustisya ang sigaw ng nakararami. May mga mali na dapat nating itama. Karapatan ng bawat isa ay dapat respetuhin upang kaayusan, kapayapaan at kalayaan ay matamo ng bawat Pilipino. Tropics TV nga pa lang yung lingkod na nagsasabing, Adios! Sige, ang MOA ni Masungi!